Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Alas 5 Jess na, One Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, publiko padayon nga ginapahanumdom nga maghalong sa sunog, ilabi na naghilapit ang bagong tuig. Apat ka balay kag karinderya na sunog sa barangay Bulilao, Mandurriao. Duha ka hinuktanan nga ido, patay sang matrap. Mga nagapanigarilyo kang nagaluto sa firecracker zone sa Iloilo City, hugot nga ginadumilian sa BFP. Mga vendor kag manugbakal sa Libertad Public Market sa Bacolod City ginareklamo ang baho sang basura sa lugar. Lalaki na lumos sa suba sa Talisay City matapos makadanlog sa bato. Samtang isa pa kalalaki na lumusman sa suba sa Pandan, Antique. Kag ika-129 katuig sang kamatayon ni Dr. Jose Rizal, gindumdum subong nga adlaw. Mga hinimuan sini nagapabilin sa mga ulihing tubo. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sa One Western Visayas. Sa nagapangunang balita, apat ka balay kag karinderya na sunog sa Bulilao, Mandurriao. Duha ka hinuktanan nga ido patay sang natrap sa sunog. Si Tess Ordales nakatuto. Pasado alas 10 kay nasag aga, nakibot ang mga residente sang barangay Bulilao, Mandurriao sang hinaling nga nagibuwala ang kalayo sa sininga balay. Madasig nga naglapta sa kaiping pa nga mga pamalay ang kalayo. Ang pinaka mga residente naghingagaw pa nga manghimo sa mga masalbar nga gamit. Sa sunod sang 30 minutos, apat ka mga balay ang ginlamon sang kalayo, tatlo diri ang totaligated. Nasunog man ang karinderya kag ang bahin sang sininga bakho. Sunod sa BFP sa kusina sang isa sa mga nasunog na balay, naghalin ang kalayo. May leakage sir may nag-leak sa ilang LPG tank which currently may open flame man nga available, so nagdako ting try man nila sir nga tapnaon or patyo ng kalayo but wala gid nila masarangan. Aminado si Tatay Procopio nga hinaling nga nagkalayo ang tangke sang ida LPG sa kusina. Gintinghuan sini kuno nga mapalong ang kalayo rason nga nakaago binisang paso sa nawalang nga botkon. Pulpen nagdako. Iagaw ko pa tani patyon. Hindi gid maano. Nasta ko na ako maingagaw nga anong patyon tayo. Emosyonal naman ang ining nga pamilya sang wala nakasalbar sa sunog ang duha ka hinuptanan nga ido. Sa inisyal nga datos ang BFP, yara sa masobra 60,000 pesos ang danyos nga ginbilin sang nasunog nga mga balay. Subong nga holiday season, padayon ang kampanya sa BFP agod makalikaw sa sunog. Upod kay Cirilo Renduque, Tess Ordales. One Western Visayas. Mga nagapanigarilyo kag nagaluto malapit sa firecracker zone sa Iloilo City, hugot nga ginatutukan sa BFP agod malikawan ang sunog. Samtang 22 na kakasos ang fireworks related injuries na na-record sa Negros Occidental. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naka-standby ang mga BFP personnel sa Tatoka Firecracker Zone sa siyudad sang Iloilo. Inang kabahin sa hugot nga monitoring sa ahensya kung istrikto nga nasunod nga wala sang nagapanigarilyo kag nagaluto malapit sa Firecracker Zone. Make sure tigid nga hindi kita magbaligya sa mga kabataan. I-avoid gid nga may mag-testing. Sawayon nang kung basi may makalabay nga makapanigarilyo. 81 kastos ang palupok ang gininspeksyon sa BFP sa Iloilo City subong adlaw. Liwat nag-abiso ang ahensya sa mga manugbaligya nga dapat hindi matakpan ang nakadisplay nga hotline number sang BFP. Dapat naplastar man ang ilang fire extinguisher nga madasig malamot kung may emerhensya. Samtang duwa ka adlaw antes ang bagong tuig, amat-amat na nga nagadahog ang baklanay sang palupok. Sa firecracker zone sa barangay Buang Araw, mabakal ang fountain kag mga pasirit. Nakabawi naman sir. Balik na kapital mo? Oo, nabalik naman sir. Ginausisa man ni Romy nga lihitimo ang ginabakal sa nga firecrackers. Meaningful siya kay siyempre ang childhood do gabalik like sa una malantaw-lantaw ka lang do ang ginobra sa una.
Nagdangat na sa 23 ka kaso sang fireworks-related injuries ang narecord sang Negros Occidental PHO as of December 27. May pinakadamo nga nalista sa Bago City nga may 7 ka kaso. Sunod sa PHO, kalabanan sa mga pasyente ang nag-edad 10 to 22 anyos. Panugyan sang health authorities nga kung masamaran sa palupok, gilayon niya hugasan sang tubig. Kung madamo sang dugo ang pilas, magdiretso sa pinakamalapit ka sentro o ospital agud madapatan sa pagbulong. Ginapanugyan nga magamit na lang sang alternatibo nga pagpagahod sa pagsugalaw sa bagong tuig. Kasubong sang turotot agud malikawan ang disgrasya. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamo ginya salamat. Mga vendor kag manubakal sa Libertad Public Market sa Bacolod City, ginareklamong baho sang basura sa lugar. Yaring balita nga itong gintutukan. Kalabanan sa mga nagalabay sa bagsakan sa mga produkto sa Libertad Public Market sa Bacolod City. Nagapanabon sang ilong, inibangod sang hindi magwatahan nga baho, gikan sa nagatumpok nga basura. Yan ako sa aslong. Basta aslom gid baho. Siya hindi magit siya yung silingan. Ang aslom kay basta mga vegetables nga madunot, aslom na siya. Sakit ulo ko, sipon natutunan, ano di ko barang. Gutom ka na. Hindi ka pa kahimo magkaon kay tungod ang bawas ang basura hindi magkwanta. Ginapahayag nga wala nakuha sa garbage contractor ang basura. Subong adlaw, nag-deploy ang Bacolod City Environment and Natural Resources Office sa masobra 60 ka street sweepers agud manglimpyo sa lugar. Every morning, kinatipon na to sa punta kag dito ito ginahakot ang basura. Nakalabot na sa alkaldeng reklamo. Ginpahanumdom sini sa garbage contractors ang LGU nga tumanon ang mga nakasaad sa kontrata. Apisar nga, pagabuslan na sang lain nga kontraktor sa bagong tuig. They still have a valid contract until the 31st, meaning hasta pabuwas. Gabayad ang syudad no, sa ilang mga services. No? So they have to honor and follow the contract. Sa special session kahapon, kinatag sang sangguniang panglungsod ang otoridad sa alkalde nga pirmahan ang duha ka separado nga kontrata para sa paghakot sa basura kag sa operasyon kag maintenance ng landfill. 3 kabago nga kontraktor ang nakalakip sa mga magakolekta sa basura sa syudad umpisa Enero 1. Upag Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki nga taga Banago, Bacolod City na lumos sa suba sa Talisay City. Samtang graduating student nga taga Iloilo City na lumos man sa isa ka cold spring sa Antique. Si Kim Salinas nakatutok. Subukin nga niya, ma'am, mga nyulil, pati Iloilo kasubok man, ma'am. Pati ako mga tiya, katiyaan niya, kasubok mo sa iya, ma'am niya. Kaya mo sinadyaw na niya, ma'am, nyulil, siya paano kami ni ma'am? Nabailhuan sang luha ang masadya kuntani nga pagsaulog sang bagong tuig sang pamilya Melocoton diri sa Purok Santo Domingo sa Barangay Banago sa Bacolod City. Ginbawian sang kabuhi ang miyembro sang pamilya nga si Roniel, 20 anyos, matapos malumos samtang nagapaligo sa suba sa Barangay Matabang, Talisay City kahapon sang hapon. Sunod sa tiya sang biktima, naglisensya ang biktima sa Iloy nga maligo sa suba, upod ang 3 pakabyan. Ngasang Monday, hindi sa pasugtan ng Iloyan, namilit isa nga maglakap. Sa investigasyon sang Talisay Police, alas 11 sang aga, sang nag-umpisa nga maligo sa suba ang grupo. Hapon sang ginapahayag na danlog sa bato ang biktima, samtang nagapaligo. After niya na danlog, nagtupa siya sa kandilato o sa madalos na portion ng suba. Kung hindi siya kabalumang, nagpalak-palak siya, nagpatik siya. Gintingwaan pa ini nga salbaron apang wala na nagaginhawa. Hindi naman may istorya ang Iloy nga tuma ng kasubo sa gindangtan ni Roniel. Makit-an sa sining nga video ang pagbuloligay sa mga individual, pasaka sa isang persona nga nalunod. Gintingwaan pa ini masalbar, apang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Ang video, kuha sa isa ka cold spring sa resort sa Barangay Gia, Pandan, Antique, Disyembre 28, Domingo sang hapon. Ginkilala ang biktima kay Ethan Angelo Leonares, 23 anyos, kag residente sang Barangay San Isidro Haro. Nagapalangurog samtang nagatalangison nga nagatubang sa news team ang mga ginikanan sa biktima. Si Ethan ang isa ka responsable kag mabuot nga bata. Rason niya hindi nila mabato ng iya pagtaliwan.
kagahapon, nalipat ko. Aga ko pa siya tinawag. Papa, 6, singkutan, bakli ko anay bulong. Nalipat ko, wala, mapatay na. Ang isip nga mo, wala, kasingkit. Grabe man kami sa bata. Hindi lang siya, tanan nga bata. Siya Jud, ganun, tayo lang wala ko tanan na sila ginapala, magabihan, wala kundi ano. monitor ganat namon. Sa investigasyon sa kapulisan, nagpaligo ang biktima upod sa iya tiyo kag pakaisa. Samtang nagapaligo, naanod sang daludo sang suba ang biktima sa madalong nga bahin. Gintinguan man ini salom sang lifeguard, apang wala gilayon masalbar. Daw nagsarurot pala sa Sedalong sir, pero according sa information wala man sa indication na nalunod siya. May information na bisel nga hindi nga bata kabalo maglangoy. Sura sa pamilya, wala gilayon makaresponde ang lifeguard kung wala pa ginhambalan. Ini ang pilalang sa rason sa pamilya kung nga ginatunan ang pagpasaka sang reklamo batok sa tagdumalahan sang resort. Parayon pa, ginatinguan sang news team makuhaan sa pahayag ang management sang resort. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Unod sa masobra 30 ka giant clams, ginahamtang sa isa ka marine protected area sa Cadiz City, Negros Occidental, Ginpangkawat. Nakatutok kay Irene Pedreso. Masobra 3,000 ka giant clam sa Contaclobo ang yara sa Giant Clam Village nga kabahin sang Marine Protected Area sa kadagatan sa Cadiz City, Negros Occidental. Bangod makabig nga endangered, hugot nga ginabantayan ang pagpadamo sang mga ini. Apang sa uli nga inspeksyon sang bantay dagat, nadiskubre nga wala na sang unod ang masobra 30 ka giant clam. Na-discover nila sa 25 sa usual na route nila. Na-discover nila na may mga shells na wala na pala unod. I think ginlokit, ginkala. Ang intana ng mga shells sa kaputing sa dalawang tubig. Posible sunod sa LGU nga ang unod lang sang clams ang target sa mga may kahimuan sini. Bangod ginbilin man sa lugar ang ginpangkakas nga clams. I think ginkaon, wala tabing shells. Ang unod, yan ang tumulong. Pero sinigmahal, kinakaon nilang ganyan. Na ma-imagine na there are still people na wala appreciate sila. Pero wala appreciate concern sa environment. Gilayon nga gin-report sang LGU sa otoridad ang insidente. Ginaimbestigaran na kung posible pangayaw ang mga nagkuha sa mga unod sang clams. Isa na sa ginalantaw na ito nga mga instances, ma'am, nga may mga outside nga hindi sa taga-dara, nga possible na labot sa silang area, na-attempt nga ilapsan natin mga giant clams. Nagtanyag sang 20,000 pesos nga reward ang LGU sa makatudlo sa posibleng sospek. Agud hindi masulit ang insidente, hugot na ang seguridad sa lugar. Ginbutangan man sa mga boya, agud wala anay sang may makasulod sa Giant Clam Village. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ika-129 katuig sang kamatayon ni Dr. Jose Rizal, gindumdum subong adlaw. Kabuhi sini nagaserbi inspirasyon sa mga Pilipino. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Dako nga bahin sa pagkamaiso kag ginpakita sang war veteran sa Iloilo City ang naghalin sa national hero nga si Dr. Jose Rizal. Ang amon nga ginanuan sa sumpaan sa amo sa aton nga konstitusyon. So, kung anong nakakuha, kami nag-abide lang. Subong adlaw special non-working holiday. Ginadumdum ang ika-129 nga pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. Kung ang mga katigulangan, nagapabilin nga buhi ang kabuhi kag hinimuan ni Rizal. Amo man iniayhan sa mga ulihing tubo. Ang mga nobela ni Rizal nga No Limitangere kag El Filibusterismo nga nagapahayag sang inhustisya sa tion sa mga katsila. Ang inspirasyon sang editorial writer nga si Alexa nga wala kahadlok sa pagtalakay sa mga isyu sa sosyedad. Gingamit tidaan hindi mga weapon bala kundi papel kag lapis lang gid. Sa dara do gaka-inspire man ko, especially isa ka student nga journalist nga syempre mambal sila nga ay musulat ka man lang pero my writing speaks louder than my voice. Ginatinguan man sa kasubong nga senior scout nga si Miguel nga mangin isa ka modern day Jose Rizal. Ginalive up na lang gid ang pagiging
good citizen man. Wherein ang aton sa youth, no, ginapairal talang we're creating a better Philippines to the next generation. Subong adlaw, isa ka wreath-laying activity ang ginhiwat sa monumento sa sa Plaza Libertad sa Iloilo City. Ngunit pinili niya ang tapang kaysa takot, ang katotohanan kaysa pananahimik, at ang pagmamahal sa bayan kaysa sariling kapakanan. Sa Bacolod City, ginpaagi sa dramatization ang pagdumdum kay Rizal. Tagsa katuig nagapasakop si Sir Michael nga nagadala sa karakter ni Rizal. So kung i-reflect natin sa modern times, we need Rizal. Kinanglan ang Rizal nga subong. It's because nga siyempre sa kalatabo, subong sa susunod, mangin kabay pa tayo mga Pilipino, makilala pagit si Rizal, mangin reflection. Yang Rizal naman ang karakter ni Terence, isa ka grade 4 student. Sa lamharon niya edad, natunan kuno sini ang importansya sa pagkilala sa mga kontribusyon ni Rizal. Idol mo si Rizal? Kay damo sa nasulat nga nobela kag alam siya kag damo man sa nahimo sa aton niya lugar. Mayo sa mayo sa magdala sang mga tawo kag hindi siya dalok sa mga tawo. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, amat-amat na nga nagadagsa ang mga turista nga magasaulog sang bagong tuig sa isla sang Boracay. Sa datos ng Malay LGU, humalin sa weekend, naglabot na sa 8,000 ang average nga turista kada adlaw sa isla, kaglauman nga madugangan pabuwas. Sunod sa alkalde, kadungan sang pagdagsa sa mga turista, ginatutukan man sang incident management team ang seguridad. Samtang napulo ka mga establishmento ang magapasakop sa tuigan nga fireworks display. Mangin mas grande ang kahiwatan sa mga tuig, bangod mas madamo ang magapasakop. So marami both sides ng isla. May fireworks. So marami spectacular nga mga sa 31. At the same time, may final countdown ng enthusiast, no? We enjoy sa mga party sa Boracay during this New Year's Eve. Mga puso, balikan ta ang mga krimen nga nagluntad sa nagkarainlain nga bahin sa Western Visayas kag Negros Island Region sa akon pagtutok. Enero 12, nasapuan sa naglabay nga residenteng bangkay sa isa ka babayi sa kilis ng dalan sa barangay Matabang sa Talisay City, Negros Occidental. Pinagi sa tattoo nga bulak. Positibo ang ginkilala sa pamilya ang biktima nga si Carl Kimberlyn Digabi, 31 anyo sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Hulyo 24, nadakpan ang suspect si Neil Halandoon ang nagmaneho sang taxi nga ginsakyan sang biktima. Pinaka-oras matapos ini nagbiya sa Bacolod City halin sa Nobyo. Napasakan na inisang kaso ng rape with homicide si Halandoon. Enero 31, natublag ang katulugon sa mga residente sa Barangay 3, Bacolod City sang nabatian ang lupok. Pasado las 3 ang agahon. Mati-untion, nasapuan nga wala na sa kabuhing biktima nga si Mary Jane Co, 38 anyos. Sunod sa prisan, wala ininalakip sa drugs list ng barangay apang ginako sa iyang partner nga durugista ang biktima. Marso 12, nasapuan nga wala na sa kabuhi ang Slovak national nga si Micaela Mikova sa sulod sa abandonado nga kapilya sa barangay Balabag sa isla sang Boracay. Nagbuwa sa investigasyon sa kaprisan nga posible may ginkita sa lugar ng biktima nga may inabyanon kag madasig nga magsalig bisan sa mga dumuluo. 3 ka mga suspect ang natumod sa kaprisan sa krimen base sa extrajudicial confession sang isa sa ila. Mayo 2, nasapuan nga patayng 3 ka mga miyembro sa pamilya Celayes sa ilabalay sa barangay Buenavista, Murcia, Negros Occidental. Nakabati sa asod-asod nga lupok ang mga tupad balay. Ginatanaw nga una nga gintiro sa mga suspect ang mag-asawa. Kag sang nagabot ang ilanak, ginlagas kag gintiro man sang mga suspect. Isa sa mga anggolong ginasundan sa kaprisan among away sa duta. June 17, ginimuslan kag ginpatay 18 anyos sa si Candy Tabanda sa barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Ang suspect amo si Aljan Halbuna nga nag-ako nga ginpatay ang biktima apang ginpanginwala ang paghimulos. Nakumpirmar ang pang-abuso sexual sa biktima sa autopsy examination. Pasakaan sang kasong rape and homicide ang suspect.
Agosto 24. Ginbawian sa kabuhi si Efren Banaglorioso, 59 anyos ang gintiro sang wala makilala niya suspect sa barangay Tacurig, Bacolod City. Nagatrabaho ang biktima bilang driver sa isa ka Christian church. Sa gwa mismo sang simbahan, gintirong biktima sa suspect nga ginapahayag nagabonet kag nanaog halin sa isa ka SUV. Pila sa ulo, dughan kag iban pa ka parte sa lawas ang naagom sa biktima. Wala sang kaaway o kung nabaton nga pamahog sa kabuhing biktima suno sa iya maghimata. December 9, ginbawian sa kabuhi, samtang gina-revive sa ospital ang 18 anyos si Alias Jenny matapos sa sapuan nga wala sang pangalibutan sa banyo sa isa ka inn sa barangay Inzo, Rojas City. Na-identify kang nadakpan ng suspect si Jericho Factolerin, 23 anyos, residente sang Sigma Capiz kag ang 11 partner sang biktima. Gintuan sang suspect sa kapulisan nga ginkuga sining biktima. Ginplanuhan man sining pagpatay sa biktima. Sunod sa kapulisan, nagamit sang dummy account ang suspect kag gin-contact ang biktima nga magpamasahe sa among inn. Nahimo kuno sang suspect ang krimen. Sunod sa kapulisan, bawod hindi sini mabaton ang pagbulaganay nila sang biktima sang Agosto. Para sa Handuraw 2025, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Lima ka microphone sa simbahan sa Haro, ginkawat. Pagpangawat kag pagpalagyo sa suspect na hulikam. Si Tess Ordales nakatutok, exclusive. Nakibot ang grupo nga makanta-kuntani sa isa ka mass wedding kay inasang aga nga wala nang 5 ka mga microphones nga nahamtang sa Inaquar Loft sa Parish of Our Lady of Montserrat sa Haro, Iloilo City. Abi namon nga gintago kay kahapon duha ang ginkantahan sang choir. May kanta sang aga 10 o'clock Boreal Mass. Dayon may kanta man sang 2 o'clock sang hapon, Boreal Mass man. Nabala lang namon kanina sang aga nga duha na lang nabilit. Nagsuspetsa sila nga ginkawat ang mga microphone, rason nga ilagin review ang CCTV. Diri na nakita nga may nagsulod nga lalaki nga nagaduwag blue sa nawala nga entrance ang simbahan. Sa isa pa kaanggulo, nakita ang pagsulod na sang lalaki sa simbahan. Nagdiretso ini sa hagdan pasaka sa choir loft. Sa ikatlong kuha sang CCTV, nakita nga nagapanilag pa ang lalaki, tubtob isa-isa na sining ginkuha ang mga microphone. Ginpang sunod niya ini sa dalang sling bag. Wala nakuhaan sang CCTV ang pagwa sang lalaki sa simbahan. Ginapatihan nga kahapon pa sang hapon ginkawat ang mga mic base sa kuha sang CCTV. Ginreport na sang simbahan ang insidente sa Haro Police. Wala pa sang pahayag ang kapulisan, bago nagapadayon pa ang investigasyon. Bangod sa insidente, apektadong pagkanta sa mga choir sa misa, gani nagalaom sila nga madakpan na ang suspect. Pagkibot man kuno si Padre kay nga ako no nga gatampok ang choir sa isa lang ka microphone. Na so amo na guro ang natabo nga before sang 2 o'clock nga mas may ara gid nagsaka kag nanguha sang microphone. Palihog lang ibalik mo ang microphones nga imo ginkuha kay importante gid ina sa kada tion sang misa. Upod kay Cirilo Duque, Tess Ordales, 1 Western Visayas. Anong pa ka menor de edad nga residente sa barangay Bacau, Mandurriao ang natumod nga imbolbado sa pagbinaslanay sang palupok sa esplanade nga sakop sang Haro kag Mandurriao sang nagligad nga semana. Lunsay lalaki ang mga ini kag nagaedad 8 tubtob 15 anyos. Ginpatawag na sila sa barangay upod ang ila ginikanan. Ginpaidalom naman sa counseling kag community service ang 7 ka menor de edad sa barangay Desamparados Haro nga una natumod nga imbolbado sa insidente. Liwat silang sa pulon sang barangay sa Enero sa Ang aton nga designated areas, no, hindi sa Panimalay, kundi yara sa mga designated nga area sa barangay nga magpalupok kita sa fireworks. Sa mga kapuso't nga naghahanda sa pagsugata sa bagong tuig, magdala sang payong kung magwa sa balay bangod may tsansa sang pag-ulan.
Padayon di apekto ang amihan kay Easterlies. Ang duha ka weather system ang magadala sang pag-ulan sa pinakabahin sa pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may chance sang pag-ulan sa pinakabahin sa Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras, kag Negros Island Region. Posible man ang pag-ulan sa ibang bahin sa pungsod. Sa Negros Occidental, ginapahayag pagpauba sa mga nagbisita sa Negros Occidental District Jail Male Dormitory sa Bago City, ginapaimbestigaran. Yaring balita nga itong gintutukan. Pinapasugtan ko no nga makabisita sa sulod. Apang kinahanglan pa nga ipaidalom sa strip search. Naintindihan ko ni Alice Gurley ang ining protocol apang hindi kuno ini komportable. Yapan mo sa tanan tapos kung masunod kami itong paubahan kami. Tapos, tanan dito uba, tanan. Kasi una ya, lagi dyan mo, kap-kap lang kita mo, asubong niya uba, lagi subot. Isa lang si Alice Curley sa mga nagareklamo sa pagbisita sa Negros Occidental District Jail, Male Dormitory sa Bago City. Gani, nagpasar sa resolusyon si Kabataan Party List Representative Rene Co. kaupod ang Makabayan Block nga nag-request sa Commission on Human Rights nga imbestigaran ang ginaligar human rights violation lakip na ang strip search. Trigger warning. Nagpapaumanhin po ako at sensitibo ang naratibo nila that they were required to go through 2 strip searches. Pinaghubot-hubad sila. Magluwas diri, may mga reklamo kuno angot sa ginapahayag pagpangabuso sa PDLs sa nakrainlain nga pamaagi. Nadepensang BJMP NAR tuhoy sa ginareklamo nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarong sa mga PDL. The conduct of the strip search in accordance with the 2015 SOP of BJMP, wherein visitors will be determined that they may be hiding contraband such as illegal drugs. They are requested to be subjected. They are not forced, asked to sign a waiver and give their consent. Ginpanginwala man sini ang reklamo sa hindi maayo nga pagkaon sa mga PDL. Nagalaom ang human rights advocates of Negros nga magwa sa investigasyon ng kamatuoran. Tindugan naton ang mandate sa aton sa konstitusyon bilang Commission on Human Rights kung ano ang natawag naton nga human rights. Liwat yung itinguan sa GMA Regional TV nga magkuha ang bahin sa jail warden nga si Jail Superintendent Chris Cyril Awe. Apang ginmandoan ini suno sa spokesperson nga hindi siya maghatag sa pahayag sa media. Opo Jiril Casilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Pagkumpleto mga kapuso sang 13 fruits para sa mas bugana nga bagong tuig, padayon nga ginatuman sang kadamaan. Mga prutas nga bilog nga ginapatian papaswerte mabakal da. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa Bacolod City Public Plaza, nagaililikit lang ang mga manugbaligya sang prutas. Amat-amat naman nga nagadamo ang mga bumalakal. Sa pagsulod sang bagong tuig, bilog nga prutas ang ginapangita. Kasubong sang ubas, mansanas, sandia, pinya, orange kag iban pa. Nagasimbolo kuno ang bilog nga prutas ang suwerte kag bugana nga palabuton. Malawig na nga tradisyon sa mga Pinoy ang 13 fruits. 12 para sa tag sa kabulan sang tuig kag ika-13 para sa dugang nga grasya. Maayo lang kuno nga sobra, hindi lang magkulang. Kada tuig may 13, may 12 nga ginapangayo ang aton nga mga customer sa tawag nga tradisyon. Bisan may pagsakas ang presyo, padayon ang pagbakal sa mga pamilya agud may igabutang sa lamesa. Mo ginayalin kung una nga ako nga ginatuuhan, nga kung may 12 fruits ka, maging successful ka sa imong life. Pero kung think positive ka lang idya, ang swerte kag ang grasya masulutan na sa aton every year. Apang, kung may nagagasto gid para makatipon sang prutas nga pampaswerte, may ara naman nga praktikal. Kag unahon na lang kuno anay ang makaon sa pang-adlaw-adlaw. Masarap kung ano lang da eh. Kung ano lang da ang mga prutas eh. Kay hindi magini mo ma-afford gid kapigad ginauna man namon ang bugas kag sudan. Gani, may 13 fruits man o kun wala. Ang importante nga padayon nga nagatinguha kag wala ginadulaan sa paglaom nga may masanag nga palabuton sining bag-ong tuig. Opo Kiril Casilio, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 2 days na lang, bagong tuig na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon, kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.